So ayun na nga mga idol, magandang hapon sa inyo lahat. So panibagong araw, panibagong video po tayo ngayon mga idol. Ngayon mga idol, may makikita tayo dito na bagong item. So ayun, excited na ako mga idol. Anyways, subukan ko na to eh. Anyways mga idol, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta mga idol. And sa patuloy ninyong panonood sa akin mga idol, kahit hindi ko alam kung may natutunan kayo o wala. Pero marami rin na-appreciate yung ating mga tutorials. Thank you. Ayan, marami din akong nalalaman na may natututunan sila sa akin mga idol. Maraming salamat. Ayan. Ngayon mga idol, meron tayo ditong item. Sana wag umulan. So wala tayong bubong. So eto, meron tayo dito mga idol, isang item. Ayan. Alam nyo to mga idol. So ito mga idol, isang Pards Night Vision Scope. So papalitan natin dito, try natin yan. So ito mga idol, actually na-validate ko na yan, na-check ko na test ko na kahapon, nag-firing na ako. So ngayon, yung susubukan ko is gusto ko makita kung pag balik natin siya dito, mamimaintain niya yung zero niya. So yun ang gusto natin. So gusto ko makita yon. So meron din tayo ditong mga katanungan mga idol, baka sama yung mga parts na dyan na nakakapanood sa atin, baka pwede nyo akong mabigyan ng suggestion mga idol, or tips. Ayan. So medyo may concern lang ako dito sa sound ng parts, kasi hindi ko gusto yung noise niya sa sound. So hindi tayo nakakapag-record ng maganda gamit yung kanyang recording, kasi nga yung sound niya is hindi po maganda. So mayroong tunog. So maririnig nyo yan mamaya pag nag scope cam. So yung gamit na natin is yung parts na camera, maririnig nyo na yan mga idol. Or pwede natin yung parts kabitan ng ating scope cam sa susunod mga idol. So ngayon di natin dala. So anyways mga idol, ito yung ating item. So ayan, counting explanation lang tayo dito sa item. Ayan. So ito po siya mga idol, dito tayo mag-unboxing. Alam niyo na yan mga idol. So meron tayo dito adjustable ocular lens. Ayan. Meron din tayo dito mga buttons mga idol. Ito yung mga function buttons. Then power button, charging port, and SD card, etc. Dito naman mga idol yung magnification knob, menu, etc. And ito yung parallax adjustment niya. Dito naman yung battery compartment. Pero meron ito mga idol built-in battery. So meron din tayong removable LRF. Ito yung laser rangefinder na removable mga idol. So pwede mo siya alisin kung trip mo, or pwede mo din siya ilagay katulad niyan kung trip mo din. So pwede mo siyang alisin para maging parang ganyan lang normal siyang tingnan, or pwedeng ganyan na parang alien style. So eto mga idol is Pards Night Stalker 4K EX. Ayan. Meron siyang isang functions din dito, or hindi naman functions. Ito, ewan ko kung lahat ng parts meron ganito. So eto mga idol na cup niya, pag binuksan mo is napakalinaw niya. So 4K filming meron tayo sa ganitong klaseng open. Pero pag sinarado natin yan, hindi ko naman binabawasan yung image quality niya or yung video quality niya, pero sa tingin ko nababawasan siya mga idol pag naka-close. Anyways, yan, ginagamit naman yan mga idol pag direct sun tayo or masyadong maliwanag. So, kailangan natin yan takpan para hindi po nasisira yung ating video quality. Ayan mga idol. So, eto mga idol, susubukan natin ito. Ikabit natin dito. Try natin kung naka-zero pa rin ako. So, meron akong linagay na box dyan mga idol. Then, walang tama yan. Lahat yan may mga tape. So hindi na naman ako magka-cut. So puputakan natin yan. Then makikita nyo naman dito mga idol sa ating video kung tatama tayo sa zero. Then meron din tayong papakita mamaya. After that, meron tayong papakita ng validation natin nito kahapon. So yung ginawa natin dito is nag-zero tayo ng 25, then pumutok tayo ng 125, then lahat ng mararange niya mga idol is nasa dead center na. So pretty much it. Ang dali lang sabihin, pero once na nalaman nyo mga idol kung paano yung gawin mga idol, napakadali lang talaga. Lahat ng night vision scope, ganyan. So yung CY900 ko, ganun din. So na-validate ko na din yun, etc. Napakaganda ng pumutok nun. Unfortunately, meron tayong bago, kaya kailangan natin yung i-release. So kung interested ka po, isa kang night hunter, or gusto mo ng LRF, so yung CY900 ko is available.
So binibenta natin yon. Paki-PM na lang ako mga idol, baka available pa pag napanood nyo to. So napakaganda doon, napakalinaw noon. Medyo bulky lang talaga siya tingnan, pero napakagaan din niya. So 500 grams. Ito parang 1 kilo sobra. So mabigat yung purge. May built-in battery kasi ito sa loob. So plus battery, external battery pa. So bali dalawa yung battery niya, kaya mabigat siya mga idol. So anyways, talay kabit natin to bago pa umulan. I-ready ko lang din yung mga gamit ko just in case to umulan, madali natin silang may tago. So ayan, tanggalin ko lang itong scope na nakakabit dito. Okay. Okay. So, ngayon, try natin power on. Then, subukan natin tong distance natin dito sa box. Tingnan natin kung papasok tayo. Hopefully, wag umulan. So, recording tayo para nakikita nyo na yung first image natin na pwedeng malagay. So, eto mga idol, alisin ko yung sound dito kasi masyadong maingay. So yan, kung nakikita nyo yan mga idol, meron tayong box. Ayan. So, pwede natin yan i-zoom. Ayan. So, kung nakikita nyo mga idol dito, parang pwede tayo mag-VR. Try natin kung naka-zero pa din ako mga idol. Or kung hindi man, try natin mag-zero. Hopefully kaya ma-record dito sa ating camera kung paano natin ginagawa yung pag-zero. So makikita nyo dito sa screen kung ano nakikita ko dito sa screen ko. So try natin mag-aim dito. Range natin para 24 yards. Try natin kung ano ibibigay niya ang data. Ayan. So, dapat daw mababa yung aking patama. So, 0. Ano? Okay. Tingnan natin ito. So, tama naman, kamay ko siguro yun. One more. Ano pa tayo dito? Ito, baba. So, palagay groupings ito ng pellet. Okay. Good. Okay. So, parang grouping siya ng pellet. So anyways, mga idol, goods naman yan para sa akin. Subukan natin.
babaan yung magnification natin. Then, try natin mag long range dito. Try natin gamitan ng LRF. Subukan ko lang. Okay. Then, image. Yeah. Maghanap lang tayo dito ng itong dahon sa ilalim ng puno na nasa box ng yellow. So, 78, 79. Yeah. So, bigyan natin. Try natin kung tatamaan natin. Ito. So, ito yung blue. Okay. Okay. So, medyo may pagka shooting sa wind ito. Shooting right. Shooting right high. Okay. Ika lang. So, nandun lang yung laman. Nandun lang siya. Siguro dahil dito sa ibang pellet yung ginamit ko. Kasi kahapon, ito yung gamit natin. 19 grain. So, medyo mataas siya. Sa expected ko ngayon. Pero okay lang. Kasi 18.6 ito. Then, 19 grain. Medyo may difference talaga yun. So, ayan. Ito yung image quality niya, mga idol. So, dito na lang tayo sa image quality. So, sa nakikita natin dito, itong distance nito. Ito yung pinagpuputukan natin lagi. Yan o. Itong, yan. Yan o. So, ito mga idol is 125 yards. 125 yan. So, hindi ko alam kung ano sa silip niya dito sa 121. Yan. So, dito 121 siya. Sige, try natin. Try nga natin to. Tignan natin kung saan tatama ito. Na 121 na mark. Lapit natin. Subukan natin ito. Okay, ay basa ito. Dito lang sa dahon. So, nandun lang din. So, dito sa pellet na gamit natin ngayon, hindi siya naka-validate. Okay lang. So, anyways, yung papakita natin dito, mga idol sa inyo, is yung validation natin kahapon. And hopefully, maganda yung kuha kasi hindi siya ganun ganito. Makulimlim. So, maliwanag siya kahapon. So, yung video na lang yun ang ipakita natin. And tingnan natin to mga idol kung gano'n na siya, kung pwede na siya sa inyo. So, kung maganda ba siya tingnan mga idol or overkill or hindi naman siya ganun kagandahan mga idol. So, eto mga idol yung image niya sa unit. Ayan, tayo ko na to. Ayan. So, ayan mga idol. Thank you and hopefully matuwa kayo sa nakuha natin kahapong video footage. Lupa lang yan, walang target. Baka sa dulo meron. Ayan, panoorin yan mga.
So yun mga idol, napanood nyo na. So anong masasabi nyo sa pagtama yung validation ng inyong unit? So yung iba, yung magtatanong paano nakukuha, kasi yung kailangan mo dito mga idol is yung BC, speed, bullet speed, zero distance, scope height, and bullet weight. So 5. Yung scope distance mga idol, dito yung sinukat ko lang is etong middle nito na scope mount. Then yung middle ng GC mag dito. So yan ang sinukat ko. So tinamad ako mag-compute. Pero may computation yan mga idol. Outside diameter ng scope, outside diameter nito divided by 2, then ipa-plus nyo yung distance dito kung ilan. So that equals yan mga idol sa scope height. So kalahati ng barrel at kalahati ng scope, yan po yung scope height. So dapat tama yan mga idol, lalo na sa mga tilted scope tulad ng mga unit natin. So dapat tama yan, kasi pag mali yan mga idol, hindi mo yan makukuha. Then yung BC naman, so kung halimbawa pellet tayo, pwede na ako mag-start sa 0.033. So 0.033 pwede na ako mag-start ng BC. Pabayaan mo lang yan dyan, basta tama po yung input ng average velocity and yung bigat ng projectile. Ano pa to? Yung bigat ng projectile, the rest basta tama yon. Wag lang kahit yung BC, hula-hula na lang. Halimbawa, 0 tayo ng 25, then putok tayo ng 100 meters o 100 plus. Makikita natin yan mga idol, hindi po tutugma yung ating ibibigay na calculation dito. So possible yon, pero malapit yan, close. Doon na kayo maglaro mga idol sa BC. So just in case mga idol masyadong mataas yung point of impact nyo sa binigay niyang ballistic correction, taasan nyo yung BC nyo. So pwede nyo taasan ng BC nyo ng paunti-unti, pa isa-isa o padala-dalawang numero, like 33 gawin mong 35. Try mo ulit, ito, pak. Pag tumama na siya doon, di okay na tayo sa inyong BC. Ngayon pwede naman tayo mag-challenge ng ganito, like open field. Maghanap ka lang ng random targets, maghanap ka ng random distance, random range. Check mo mga idol kung yung ibibigay niya is okay na. Kung ibibigay niya, tapos pag pinutoka mo, tatama ka. So pag tumama na yan mga idol, mostly pag from 25 to 100, tatama yan. So may question naman dyan is pag malapit sa 25. So mas mainam talaga na pinakamalapit mo is 25, kasi pag kahit yung malapit sa 25 dyan, kahit hindi mo na i-range yan, goods to goods na yan, hindi mo na kailangan doon. Yung kailangan mo talaga is sure ka na makakapag 0 ka, like 25, sure yung accuracy mo, then down range kung hanggang saan yung kaya mong magpa-groupings. So doon ka mag-validate. So in the middle dyan mga idol, o sa gitna ng 0 mo and far distance mo mga idol, most likely pag tumama ka sa mga laki, tatama na yan hanggang pabalik. So wala ka ng problema dyan sa kahit anong distance na makita mo dyan. So kung halimbawa man meron pang counting corrections dyan mga idol, it's either yung gagalawin mo na dyan is yung scope height. Yung scope height naman dyan mga idol is kaunti lang. So halimbawa 22.17 inches, yun ang gagalawin mo, yung 7 lang. Pwede mong gawing 9, pwede mong gawing 6, yung ganun lang, yun lang ang lalaroin mo dyan. Pero hindi mo lalaroin yung 1. Ganun yun mga idol. So pwede mong laruin kung gusto mo, pero hindi mo lalaroin yung 2. Ganun yun. Pwede mo yung laruin mga idol. Just in case matatama yan, mga tatali yan. Pag nakuha mo yan mga idol, yan kasi kahit sabihin natin meron tayong pang compute dyan o nandyan lang naman yan eh. Hindi na yan lalayo as long as meron na tayong reference number. Hindi na yan lalayo ng grabe. Hindi na yan lalayo ng 1,000. Yan. So isa pa yung input ng altitude and temperature. Dapat tama. So meron naman yan nakukuha sa app or sa cellphone. Nakikita naman yung altitude ng location nyo. Then yung temperature, kung anong temperature sa ngayon, present. So nakikita naman yan. So yun lang i-input mo. Wala nang problema. Kahit hindi mo nang galawin yun, okay lang yun mga idol. As long as natama po yung linagay yung ibang data. Yung importante is zero distance, bullet speed,
bullet weight, BC, tsaka scope height. Yan, yung limang yan. So, ayun mga idol. So, hopefully, makakuha tayo ng magandang footage gamit itong parts. Then, hopefully, may ma-explore pa tayo dito mga idol sa susunod nating mga kabanata. At kinakalikot ko pa lang ito. Tinitingnan ko kung ano yung mga features na pwede nating magamit dito. So, unlike, maliban sa night vision and daytime hunting and range finder niya. So, alam ko meron pa tong features na hindi ko pa alam kung paano siya mapagana. So, ngayon, yan ang gagawin ko. Susubukan ko ngayong araw. Kaya kinabit ko to. Pinakita ko lang sa inyo, mga idol, ang bago kong laruan. At ito na yung setup na pinapangarap natin, mga idol. GC Mag, Pards, NB Barrel. Tapos may sarili pa tayong suppressor. So, ano pa ang hahanapin mo? So, kahit may lumabas pa dyan, wala na. Finish na to, mga idol. So, wala na. Ang tawag nito, nakuha ko na yung mga pinapanood ko lang dati sa YouTube. Hawak ko na sila ngayon. So, napakasaya mga idol. Maraming salamat sa tulong ng lahat ng nasa paligid ko. Ayan, maraming salamat. So, hopefully yung susunod nito mga idol, hindi na laruan yung paglalaanan natin kasi kumpleto na. So, magdi-dispose na tayo. Ayan, magdi-dispose na tayo ng mga gamit natin na hindi naman kailangan na. So, ito naman mga idol, yung kay Bunso. So, nabuo ulit natin ito. Then, tingnan natin. Sa susunod na video, tingnan natin to. Tara. Tingnan natin to mga idol kung paano to tumama. Gamit yung PSP 18.6 grain. Try natin yan kung may quality ba yung patama niya. Yun. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.